Napabuntong hininga siya. Nakukonsensya tuloy siya kay Ferdinand, ngunit di naman niya matiis si Luke. Gustong gusto na niyang makita muli si Luke at walang makakapagpigil sa kanya. Kahit makita niya lang itong muli, masaya na siya. Napatingin siya kay Lucas. Panahon na ba para ipakilala niya ito sa ama nito? Binabalikan mo na ba ako, Luke? Parang tanga siyang kinakausap ang kanyang cellphone. Niyakap niya ang cellphone niya at doon pa lang siya napaiyak ng husto. All those years, ito pa rin ang laman ng puso niya. Aminin man niya o hindi, ito pa rin ang nagmamay-ari ng puso niya. Ngunit paano si Ferdinand? Ayaw niyang saktan ito. Bahala na. Ma'am, hot oil with keratin? Kung iisipin ni Maria kung bakit siya nakaupo ngayon sa salon na iyon, imbes na nagtatrabaho pa siya, ay hindi niya rin maunawaan. Kahit ilang beses niyang isipin kung ano bang ginagawa niya sa salon na iyon. Bakit ba siya bigla na lang nag-half day sa jewelry store na pinagtatrabuhuan niya? Para lamang magpagupit ng buhok? Ma'am? Tanong muli ng parlorista sa kanya. Sorry. Sige, gusto ko with keratin. Ngumiti ang parlorista sa kanya na mas mapilantik pa ang mga daliri kaysa sa kanya na isang tunay na babae. Si ma'am may date ata oh. Naglalakbay ang isip mo ma'am kanina pa ah. Biro sa kanya ng parlorista bago nito umpisahang gupitan ang kanyang buhok. Mahaba na kasi masyado ang kanyang buhok, kaya gusto niya iyong pagupitan ng hanggang balikat lamang. Wala akong date. Sa ganda mong yan, ma'am? Ngumiti na lang siya sa pambobola ng parlorista. Mula pa kagabi, malalim na talaga ang iniisip niya. Hindi siya nakatulog dahil sa muling pagpaparamdam ni Luke Anderson Hoffman sa kanya sa loob ng 2 taong wala itong koneksyon sa kanyang buhay. Gusto niyang kutusan ang kanyang sarili dahil nararapat lamang na huwag niya itong sunduin sa airport mamayang gabi, ngunit heto siya ngayon at nagpapaganda pa sa salon. Pinagtabuyan at pinalayas siya nito sa buhay nito, ngunit heto pa rin siya at para bang wala itong ginawang masakit sa kanya. Naaalala niya si Lucas, ang kanyang minamahal na anak. Gusto niyang makilala nito ang tatay nito. Iyon ang munting dasal niya tuwing gabi na siya lang ang nakakaalam at ang Diyos. Marahil, heto na rin ang kasagutan sa mga dalangin niya. Kahit para kay Lucas lamang. Ma'am, ilang taon ka na? Maya-maya, tanong ng parlorista sa kanya. Sa tingin mo? 20? Pambobola nito kaya napangiti siya nito. Pwede. Nakangiting sagot niya. Hindi ako nambobola ma'am ha. Parang ang bata mo pa. Ang soft ng skin mo. Salamat. May tip ka sa akin mamaya. Napatili ito kaya napangiti siya. Magaling naman itong magupit ng buhok dahil nagustuhan niya ang gupit nito, lalo na lumambot pa ang buhok niya dahil sa hot oil treatment with keratin. Wow ma'am, ang ganda mo, di ba? Ngumiti siya habang tinitignan ang refleksyon niya sa salamin. Halos 2 taon rin siyang hindi nagpagupit ng buhok at hindi nakapagsalon, kaya naman gumaan ang pakiramdam niya. Ang galing mo kasi maggupit, salamat ha. Inabutan niya ito ng 500 pesos bilang tip nito. Tuwang-tuwa naman ito dahil sa tip niya.
Naku ma'am, salamat po. Balik ka dito ha. Hanapin mo lang ako. Perla ang pangalan ko, pero Pedro pag nandyan ang tatay ko. Natawa siya dahil naging lalaki ang boses nito sa bandang huli. Oo ba? Thank you uli. Hinatid pa siya nito palabas ng salon. Pagkalabas niya ng salon, balak niya munang kumain dahil maaga pa upang pumunta sa airport. Baka isipin naman ni Luke ay masyado siyang excited makita ito. Hindi nga ba? Habang kumakain siya sa isang Korean restaurant, hindi niya maiwasang maisip si Luke. Magaling na kaya talaga ito? Naaalala na ba siya nito? Nakakalakad na kaya ito ng maayos? Mukhang oo ang sagot sa lahat ng tanong niya, dahil sa nakita niyang itsura nito sa video call. Nag-uumapaw pa rin sa kagupuhan ang tatay ni Lucas. Nahinto ang pagmumuni-muni niya na mag-ring ang cellphone niya. Napalunok siya dahil si Ferdinand ang tumatawag sa kanya. Nagdalawang isip pa siyang sagutin ang tawag nito. Hello? Hello love? Nasaan ka? Sabi ni Girlie, nag-half day ka raw. Napalunok siya. May importante lang akong aasikasuhin. Samahan na kita love. No! Nakagat niya ang kanyang labi dahil napalakas ang pagtanggi niya. Huwag na Ferds. Kaya ko na to. Love, boyfriend mo na ako ngayon. Sasamahan kita. Hindi na. Sa susunod mo na lang ako samahan. Ano bang gagawin mo, love? Saan ka ba pupunta? May ano lang. Nahirapan siyang mag-isip ng palusot. Alangan naman sabihin niya kay Ferdinand na papunta siyang airport para sunduin ang ex-boyfriend niya na tatay ni Lucas. May love. Personal matters. Kwento ko na lang sa'yo Ferd sa susunod. Ayaw naman niyang magsinungaling sa nobyo niya. Ngunit ayaw rin niyang sabihin kung saan siya pupunta. Sige love, ikaw bahala. Basta i-text mo ako o tawagan mo ako kung kailangan mo ako. Lalo tuloy siyang nakukonsensya. Napakabait pa naman ni Ferdinand. Okay. I love you, Maria. Bye. Nauna na niyang ibinaba ang kanyang cellphone dahil hindi niya pa rin masagot-sagot ang pagmamahal na alay ni Ferdinand sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at tinapos na niya ang kanyang kinakain. Bago siya umalis sa restaurant na iyon, nagsipilyo muna siya sa restroom at nag-retouch ng kaunting face powder at lip tint bago siya sumakay ng taxi papunta sa airport. Walang kasing bilis ang tibok ng kanyang puso. Kahit pa masakit at malalim ang sugat na ibinigay ni Luke sa kanya, hindi pa rin ito nawawala sa kanyang puso. Gustong-gusto na niya itong makita. Kung tutuusin, para na lang siyang nananaginip sa mga oras na iyon dahil hindi niya akalain na darating pa ang araw na muli silang magkikita nito. Nang makarating siya sa airport, panay ang check niya sa kanyang Facebook account kung nag-chat itong muli sa kanya. Saktong 8:00 nang i-announce ng operator na nakapag-landing na ang eroplanong sinasakyan ng mga taong galing sa Amerika. Dumoble ang pagtibok ng kanyang puso at parang babaliktad pa ang sikmura niya sa halo-halong emosyong nararamdaman niya. Malamig sa loob ng airport at marami ring tao ang naghihintay roon para sa mga paparating. Nasa arrival waiting area siya at bawat taong dumadaan sa harapan niya ay tinitignan niyang mabuti upang hindi niya makaligtaan si Luke.
Nang maramdaman niyang tumutunog ang kanyang cellphone, agad niyang sinagot iyon dahil baka si Luke ang tumatawag sa kanya. Ngunit si Ate Berna pala ang caller niya. Hello, Neng? Hello, Ate Berna. Bakit napatawag ka? Naku, Neng! May malupit akong chismis sa'yo. Ano po iyon, ate? Panay pa rin ang tingin niya sa lahat ng taong paparating kahit kausap niya si Berna sa kanyang cellphone. Diyos ko, Inday! Hindi ka maniniwala sa ibabalita ko sa iyo. Ano po, ate? Si Sir Luke darating ngayon. Napalunok siya. At heto pa ang nakakalukang chismis na nasagap namin ni Manang Celia. Ano po iyon? Diyos ko, Inday, wala palang amnesia. Narinig naming nag-uusap si Sir Kenzo at Sir Ram na nagpanggap lang raw si Sir Luke na may amnesia noon. Pakiramdam niya, pinagbagsakan siya ng langit at lupa sa mga oras na iyon. Marami pang sinasabi si Ate Berna sa kabilang linya, ngunit wala na siyang maintindihan dahil parang naging tahimik ang buong paligid niya. Wala siyang ibang naririnig kundi ang pag-iyak ng puso niya. Walang amnesia? Hindi niya napigilan ang luhang umago sa kanyang mga pisngi nang tuluyan nang mag-sink in sa kanya ang lahat ng sinabi ni Berna. Nanginginig ang kanyang kamay at ibinaba na niya ang kanyang cellphone. Sakto naman, natanaw niya ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Nakaputing jacket at puting cap ito na binagayan nito ng sunglasses. Agaw pansin ito. Halos lahat ng tao roon ay napapatingin dito dahil daig pa nito ang isang artista. Ito pa rin ang pinakagwapong lalaking nakilala niya. Gusto man niyang tumakbo at yakapin ito ng mahigpit, ay napigilan niya ang sarili niya. Masaya siya dahil maayos na ang pangangatawan nito. Mukhang napaka-healthy nito at nakakalakad na ito ng normal. Parang hindi ito na-aksidente sa pangangatawan nito ngayon. Nagtago agad siya sa mga tao upang hindi siya nito makita. Panay pa rin ang pag-agos ng luha niya. Nagulat pa siya nang bigla itong mag-chat sa kanya. Yekol, I'm here. Where are you? Nanginginig ang kanyang buong kamay. Galit ang nararamdaman niya para kay Luke sa mga oras na iyon. Ang buong akala niya pa naman, may amnesia ito kaya siya pinagtabuyan nito. Anong akala nito sa kanya? Laruan? Babalikan kung kailan nito gustuhin? At iiwanan kung kailan din nito gusto? She turned off her phone. Pinunasan niya ang kanyang luha. Nagmamadali siyang lumayo sa lugar na iyon. Nagpapasalamat na rin siya at maraming tao. Hindi siya nahirapan magtago. Nakahinga siya ng maluwag nang makasakay siya sa taxi. Saan po tayo, miss? Tanong ng taxi driver sa kanya. Sinabi niya rito ang address ng kanyang kondo. Uuwi na siya. Hindi niya kayang patawarin si Luke sa mga ginawa nito sa kanya. Matatanggap niya pa kung totoong nagka-amnesia ito. Ngunit niloko siya nito. Habang papauwi siya, walang tigil ang pag-iyak niya sa loob ng taxi. Bakit kaya siya nito niloko? Bakit kailangan pa nitong magpanggap na may amnesia? Ganoon ba nito kagustong layuan siya? Marahil, ginawa lang nito iyon upang hindi ito mapilitan na pakasalan siya. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Pagdating niya sa kondo niya, napansin agad ng mama niya ang pagmumugto ng kanyang mata. Anak, bakit namumugto yung mata mo?
Tahimik lang siyang ngumiti at kinarga niya si Lucas. Ang tanga ko kasi, ma. Niyakap niya si Lucas ng mahigpit. Awang-awa siya sa kanyang anak. Lalo siyang naiyak at napahagulgol na siya habang yakap-yakap ang kanyang inosenteng anak. Anak, ano bang nangyari? Huminahon ka. Umiiyak rin tuloy si Lucas. Pinakakalma siya ng mama niya. Inabutan agad siya nito ng tubig. Hindi niya maikwento sa mama niya ang nangyari dahil siguradong pagagalitan siya. Kumain ka na ba, anak? Maya-maya, tanong ng mama niya nang mahimasmasyan siya. Opo. O siya, sige. Papatulugin ko muna si Lucas dahil inaantok na iyan. Kinuha ng mama niya si Lucas at pumasok na ang mga ito sa kwarto ni Lucas. 2 kwarto kasi ang mayroon sa condo unit niya. Isa para sa kanya at isa para kay Lucas. Ngunit madalas katabi naman niya si Lucas sa kama niya. Napagod na siya sa pag-iyak, kaya naman nagpasya na siyang mag-quick shower upang maalis lahat ng stress niyang nararamdaman. Pagkatapos niyang mag-shower, nagsipilyo na rin siya at nagsuot ng kanyang pantulog na damit. Balak na sana niyang kunin si Lucas sa kanyang mama nang tumunog ang doorbell ng kondo niya. Nagtaka siya kung sino kaya ang taong bibisita sa kanya ng ganoong oras. Halos pasado 10:00 na ng gabi. Muling nag-doorbell ang tao sa labas ng kanyang kondo, kaya pinagbuksan na niya ito ng pinto. Baka si Ferdinand iyon dahil hindi pa niya ito tinitext o tinatawagan. Baka nag-aalala ito. Ngunit laking gulat niya nang makita kung sino ang tao sa labas ng kondo niya. Luke? Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin dito, habang nakatayo ito sa harapan niya. Halos magkabuhol-buhol ang dila niya sa pagbigkas ng pangalan nito. Titig na titig ito sa kanya na para bang miss na miss siya rito. Maria. Mahimig ng kalungkutan ang busis nito habang seryosong nakatingin sa kanyang mukha. Mga ilang segundo rin siyang hindi nakagalaw dahil sa pagkabigla niya sa pagpunta nito sa kondo niya. Paano nito nalaman ang kondo niya? Bakit ito narito? Hindi pa man siya nakaka-move on sa pagkagulat nang bigla siyang hapitin nito sa kanyang bewang at yakapin siya ng mahigpit. Yakap na yakap ito sa kanyang nangihinang katawan. Oh God, she missed him. Napakasarap pa rin itong yumakap. I miss you. Hinanap kita sa airport. Akala ko susunduin mo ako. Doon pa lang siya natauhan nang magsalita ito. Kumalas siya sa pagkakayakap nito. Anong ginagawa mo dito? Hindi kita pwedeng sunduin. Magagalit ang boyfriend ko. Nag-iwas siya ng tingin kay Luke dahil hindi niya matagalan ang pagtitig nito sa kanya. Hanggang ngayon, nakakaloka pa rin ang kagwapuhan nito. Parang dumoble pa nga iyon. Hanggang ngayon, napapanghina pa rin nito ang kanyang tuhod sa labis na kagwapuhan nito. Natahimik ito at parang hindi alam kung anong isasagot sa kanyang sinabi. Can we talk? Maya-maya hiling nito sa kanya. Para saan pa? Please. Hinawakan nito ang kanyang kamay at parang nakiliti agad siya sa ginagawa nito. Sakto namang lumabas ng kwarto ang mama niya at napatingin sila dito. Nalaki ang mata ng mama niya nang makilanlan nito si Luke.
Ma! Pinagdilatan niya ang mama niya upang sinyasan ito na huwag ilalabas si Lucas. Pumikit-pikit pa siya ng ilang ulit upang sinyasan ito. Mukhang nagets naman iyon ng mama niya. Sinarado agad nito ang pinto at pumasok itong muli sa kwarto. Umalis ka na, Luke. Wala na tayong pag-uusapan. Please, babe. Muli nitong hinapit ang kanyang bewang at sumubsob ito sa kanyang liig. Nalaki naman ang kanyang mata sa ginawa nito. Patawarin siya ng kanyang kaluluwa, ngunit nagustuhan niya ang ginagawa nito. Napakagatlabi siya at labag sa loob na kumala sa masarap na yakap nito. Oh God, nakakapanghina ng katawang lupa ang lalaking ito. Wala na tayong pag-uusapan, Luke. Nalaki ang mata niya nang marinig niya ang pag-iyak ni Lucas. Napakunot naman ang noo ni Luke. May baby yung kapitbahay namin. Ayan, nagising patuloy dahil sa atin. Halika na, doon na lang tayo mag-usap sa ibaba. May coffee shop doon. Hinila na niya si Luke palabas ng kondo niya. Labis ang kabang nararamdaman niya. May coffee shop sa ground floor ng condominium na iyon. 24 hours iyon, kaya maaari silang mag-usap roon kaysa naman makita nito si Lucas. Hinding-hindi niya hahayaan makita nito si Lucas.